Ilang araw na may pangit na panahon dito sa lugar namin. Yan. At ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung kalakasan ng pangingitlog ng ating mga alagang manok. Dahil po yan sa ating mga techniques. At yun po yung sasabihin ko sa inyo ngayon. Yan. So, sana makatulong sa inyo yung video na to. Kaya patapusin nyo po, no? Dahil maraming kayong matututunan sa video na ito. Ang mga manok natin, no? Maganda ang pangingitlog nito kapag nakapurga. Yan, no? Useless kasi lahat ng binibigay natin dito sa ating mga alaga kapag may mga bulate, no? Or mga parasitiko. So kapag may mga parasites po yung mga manok natin, posible na sila yung kukuha ng nutrients or protina, no? Na sanay sa manok natin lahat napupunta. So merong kahati yung ating mga alaga, kaya napapansin nyo minsan yung mga manok ninyo, grabe yung kain, pero lesser yung pangingitlog, payat, no? Walang ganang kumain. Yan, dahil po yan sa parasitiko, no? Or mga worms. So ano ba yung ginagamit nating pampurga dito? Kanina lang po natapos yung ating purga session. Yan. Yung ginagamit ko dito is bastonero. Yung technique ko lang dito, hindi ko muna pinapainom ng tubig yung ating mga alaga. Yan. No, pagkahapon na po ako nagpapainom, no? Which is meron na po yung Bastonero Plus. Yan, yung Bastonero Plus na po 'yon, pwede po yung ibigay ninyo, no, for 24 hours. Pagka 24 hours na 'yan, pwede na po ninyong kunin. Yan. Kailan naman next magpurga? After 15 days na naman po, no? After 15 days, magpurga na naman ulit po kayo gamit yung Bastonero Plus. Pagkatapos nun, no, ay next month na naman. So, kailangan natin ng 2 consecutive na 15 days, no? Yun po yung gawin natin. So, sa first month, 2 beses. Pagka next month, rest muna. Pagka next month na naman, magpurga. So, ganun po yung ginagawa natin dito para tuloy-tuloy pa rin yung malakas na pangitlog ng manok natin. Minsan kasi, napapansin ko, pag hindi tayo nakapagpurga, no, ay yung itlog na napapalabas nila, maraming penoy. Yan. Yung iba, maliliit na yung itlog. No? Kasi nga, may mga parasitiko. May kaagaw sila sa nutrients at saka sa mga protina. Yan. So, ano pa ba yung next na sasabihin ko sa inyo na makakatulong din sa inyo sa pagpapalakas ng pangitlog ng ating mga alaga? So, yung pag-itlog po, no, ay applicable po sa lahat ng breeds. Pero yung kalakasan ng pangitlog, nasa genes din po, katulad itong Rhode Island Red, yung Black Australorp natin, yun sila po yung, at saka yung hybrid, yan sila po yung napakalakas pong mangitlog. Yan. Sa Shamo naman natin, at sa mga native chickens, no, applicable din po yun, pero kahit purgahin nyo po yun palagi, no, hindi po, nakakasama din po kasi magpurga palagi. Yan, no? So dapat talaga meron lang kayong schedule, which is yun yung dapat sundin yung sinabi ko kanina. Yan. No, at isa pa dito na makakapagbigay ng magandang pangitlog ay yung kanilang feeds. So dapat maganda din po yung patuka na ginagamit natin dito. Pang-breeder kung breeders, no? Kasi nga kung pang-breeder yan, naka-formulate yan, no? Finormulate yan ng nutritionist. Yan, para lumakas ang pangingitlog. Yan, hindi lang itlog, kundi similya din. No, kasi nga, yun yung breeder. Yan, about naman sa itlog lang, mangitlog po yung manok ninyo kahit walang lalaki. Basta't yung pagkain nila ay layer feeds. Yan. No? Dito naman kasi sa atin, yung pinapalabas natin ditong produksyon ay sa mga sisyo, nagpaparami po tayo. Kaya breeder feeds tayo. Yan, yung may mga itlog doon, no? Yan, zoom natin. Yun, may itlog doon sa baba. Yan, so maya-maya magpapakain na rin ako at harvest ng itlog at refill ng tubig. Importante din po pala dito, malinis palagi yung inyong tubig. About naman sa vitamins, pwede kayo mag-vitamins dito twice a week. Yan, no? Kung halimbawa talaga medyo tawag ito, medyo mahirap sa bulsa na yung vitamins, pwede naman sa 15 days, no, straight nyo lang 2 to 3 days.
kapag nagva-vitamins kasi tayo, para mas medyo effective siya, mas maganda consecutive days po, no? 2 to 3 consecutive days every 15 days. Ginagamit ko dito is Breeder ADE naman po. Yan, yun yung ginagamit natin. So, sa vitamins, pwede pang breeder. Yan, salitan lang sila dito sa Progen-Z. Yan, no? At syempre, isa pang sasabihin ko sa inyo, ang pabahay. Kapag itong mga manok natin nabasa sa ulan, no, malaki yung chance na malamigan sila at pwedeng mag-reduce ang kanila pangingitlog or magdi-delay. No? So, yung delay na yun po yung magre-resulta ng pagka lesser ng kanilang egg production. So, kailangan po may pabahay kahit papano. Yan. So, itong babae okay naman siya. Pero mas maganda kapag meron siyang dito sa front. No? Ako dito, may mga kahoy kasi. So, parang pae lang yung gagawin natin ditong extension. Yan, may mga makupa dito na nahulog. Yan. So, itong mga manok natin, kumakain din po ng prutas. Dito kasi malaki yung makupa dito. Yan. So, itong mga makupa na to, pang merienda sa mga manok natin. No? Libreng merienda. Yan. Yung mga manok naman sa labas, yan. Sila yung nagpupurus naman dito sa amin, no? Nang walang purga yan sa ngayon, no? Kasi nga konsumo namin yan. So, gusto ko yung konsumo natural lang. Kumakain sila ng damo, nakakagala. Yun, may mga manok dun sa lalim ng langka at saka mahogany. Yan. So, madami yan dito, pang-konsumo lang namin. At least nalilibre na rin yung ulam namin, no? At healthy pa. Yan. So, simple lang, napakalakas na ulan dito kahapon, bumaha din. Pero, mabilis na naman na-absorb ng lupa yung tubig. Yan. So, yun lang naman yung ma-advise ko sa inyo. At, syempre, pugad. Yan. Kapag may pugad, mas gaganahan mangitlog yung mga inahin natin. Yan. Mas maganda nga yung pugad na medyo tabon siya. No? Yung medyo nakakatago yung mga hens natin. Yan. Kaso nga lang ako dito, gusto ko mabilisan na harvest lang. Yan. Okay lang naman to, no? Yung sikreto ko lang sa pugad, ganitong pugad or kahoy, yung gamitin niyo. Wag yung uway, no? Or yung sa kawayan dahil yung problema doon, after how many months, rurupok siya at sisirain lang ng manok. At mahal din po 'yun, no? Nasa 60 to 80 pesos 'yun kapag binili niyo. Yan, ito na yung gamit ko, no? Ilang taon na yan. Tibay pa rin. So, yun na po mga ka-reviews. Sana may natutunan kayo dito. At abang-abang po kayo, no? At least makapag-upload tayo ng 2 to 3 videos a week. Sobrang busy ko ngayon. Kaya abang-abang nyo lang sa mga videos natin. Yan, maraming salamat po.